Bati muli sa pangalan ng ating Panginoong Diyos sa hapon po ito. Happy Lord's Day mga kapatid. Para sa ating pag-aaral sa hapon po ito ay nasa aklat muli ni Lucas chapter 12. Kanina po yung binasa po natin na verses ay nasa verse 48. Right? Sa nakatoka na pag-aaral sa parables kong ito ay hiramin ko muna yung verse 40. Okay, Lucas chapter 12 verse 48. Muli ay babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Please listen. At sabi po dito ay verse 48. Okay? Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya ay sa kanyang tungkulin ay parurusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Manalangin po tayo. Salamat po Diyos sa inyong salita na aming mapag-aaralan sa sandali pong ito. Aming lilimusin po muli ang basbas ng banal na Espiritu na pagpalain ang aming mga pandinig, lalo na po sa mga makikinig. At salamat po muli Diyos. Naway malugod po kayo sa paraan ng aming pag-aaral, sa aming kalagitnaan, kung saan ang salita mo ang siyang mamumutawi sa aming mga pandinig at isipan. Diyos, maraming salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay nabubuhay ngayon sa maraming pribilehiyo. Lahat po tayo ay merong pribilehiyo at yan po yung gusto natin, right? Lahat ng tao ay gusto ng pribilehiyo and they love that, no? Lalo nilang ginugusto ang privileges na meron sa kanilang mga buhay. Of course, lalo na ang mga Kristiyano. Lahat po yan ay pribilehiyo na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang ang problema, we resist responsibility, no? Ayaw natin magkaroon ng responsibilidad. That's why maraming mga Kristiyano, maraming mga tao na desire blessings pero ayaw nila ng burden. Blessings without burden. Okay? Kasi lagi gusto natin blessing. Ayaw natin ng pabigat, ayaw natin ng may tungkulin. Di ba? Lahat naman po yan ay gusto ng bawat tao, lalo na po ang mga mananampalataya. Tulad yan, gusto nila malaman ang lahat. They want knowledge, more knowledge, but they don't obey. Ayaw nila nang magkaroon ng tungkulin na sumunod. At yan po yung nangyayari mga kapatid. Lalo na tayo, gusto natin lagi ang biyaya ng Diyos. We ask more grace but without accountability. Ayaw po natin magkaroon ng accountability. Tandaan po natin, ang Diyos ay nagbibigay. Okay? Ang biglang sabihin, ang tao gusto nila lagi nagbibigay ng Diyos. Pero ayaw nila na pag-aralan o examinin ang Diyos. They want God but they don't want to examine. O ba't kaya mapagbigay ang Diyos? Diba? Ba't kaya lagi ako pinagpapala o something na binibigay ako ng mga pribilehiyong ito pero ayaw nilang pag-aralan kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang katangian o attributes ng Diyos. Diba? Yan yung mga paraan para makilala po natin ang Diyos. But today, sa ating pag-aaral, ay ang ating Panginoon ay kinonfronta niya sa gantong klase ng isipan na merong malalim
at hindi nagbabagong katotohanan. Mga kapatid, ang Diyos po natin, hindi siya nagbibigay without expecting a return. Di ba? Ibig sabihin, hindi siya nagkakaloob. No? God never give without expecting a return. Now, tingnan po natin, mga kapatid. Bawat biyaya o pagpapala, it carries a burden. Yan po yung totoo. Every gift carries a responsibility. Merong responsibilidad po yan. Kaya bawat pagkakataon, bawat pribilehiyo, meron tayong pananagutan. At yan po ang mensahe na ibinigay po sa atin. Na ibig lang sabihin, the more God places into your hand, ibinigay sa iyo ang kaligtasan, you have a responsibility. Meron kang pananagutan. Hindi dapat para sa iyo lang yan. Kaya anuman ang binigay ng Diyos sa iyong mga kamay, it requires, one day, He will requires from your life. Sisingilin yan balang araw sa buhay po natin. Kaya ang tanong, para sa bawat isa po sa atin, ang tunay na tanong ay ano ba ang ating tinanggap? Of course, alam na po natin kung ano po ang mga tinanggap po natin. Right? Unang-una, tinanggap po natin yung biyaya ng kaligtasan na kung saan ay ibinigay po ito ng ating Panginoon. So, hindi po yan. Okay? Ano ang aking gagawin sa mga bagay na aking tinanggap? Tingnan po natin ang background ng text na ating binasa, yung historical background ng ating teksto sa hapon pong ito. Dito sa Luke chapter 12, kausap ng ating Panginoon ang kanyang mga disciple. Ang pinag-uusapan po nila about watchfulness, pagmatsyag, and of course, yung paghihintay, yung awareness na paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Isa pa sa kanilang pinag-uusapan ay yung faithful stewardship, yung magiging tapat ka sa mga bagay na pinagkatiwala po sa iyo. So si Peter, in verse 41, ay meron siyang tanong. Kaya nga sabi niya, ito ba talinghaga na ito ay ina-address mo ba sa amin? O sa iba? Yun yung tanong ni Peter. Okay? Dito makikita po natin yung warning ng ating Panginoon sa mga sino man mga nandoon o sino man ng mga audience na nandoon. That's why in verse 42 to 44, dinescribe po niya dito yung mga klase ng mga alipin, yung mga servant. Right? In verse 42 to 44, binanggit po niya doon yung mga matatapat na mga lingkod, mga faithful servant, mga careless servant in verse 44 to 46. And yung bigay niya yung information regarding sa mga disobedient servant and also those ignorant and guilty servants. At dito na sa verse 48, ay ito na yung prinsipyo na dapat makita ng bawat Kristiyano. It is a universal responsibility or principle na dapat makita po natin because God's law of accountability applies to everyone. Kaya wala po dito na tawag dito mapapawalay dito kundi lahat ay mananagot ang bawat isa po sa atin. Right? Ibig sabihin, lahat po tayo ay mananagot sa ating mga tinanggap o anuman mga responsibility na meron po tayo.
Right, now, tingnan po natin yung pribilehiyo na ibinigay sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Maraming pribilehiyo na ibinigay po sa atin. Okay? Na pinagkaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya nga sabi ng text po natin, from everyone who has been given much. Ikaw, pinagkalooban ka ng marami. There are much given to us. Kaya tignan po natin yung katotohanan, yung realidad ng makalangit kung paano niya i-distribute ang mga bagay ito sa lahat. Dahil ang sabi ng teksto po natin, everything we have is given. Ibig sabihin, lahat po yan ay ibinigay ng Diyos. Hindi po natin ito natamo, kundi bigay ng Diyos sa atin lahat. Ang hininga mo, bigay ng Diyos siya. Yung pagkain natin, bigay lahat ng Diyos siya. No? Kahit sabihin mong malakas ka, kaya mo magtrabaho, kung hindi yan ipagkakalob ng Diyos, ay hindi mo makakamtan. No? Kahit magsusumikap po dyan. Sabi ni Pastor John, kahit magkandara pa ka, isubsob mo ang uso mo dyan, kung hindi yan ibibigay ng Diyos, hindi mo makakamtan. No? Kaya makikita po natin po dito. Now, isa sa statement po ni Sproul, kung kilala natin si Sproul, no? Sabi po niya, there is not a single molecule in the universe over which God does not declare mine. Okay? Wala daw, no? Na kahit katiting na sasabihin mo ay pag-aari mo. Hindi lahat ay pag-aari ng Diyos. So, ibig lang sabihin, what we have is not our own. Yung meron ka, hindi yun sa'yo. Okay? Kundi tawag lang sa'yo ay isang tagapamahala. Okay? Stewards of all that God has entrusted to you. Sa atin. No, lahat ng mga hawak mo, ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa iyo. That's why Apostle Paul declares in 1 Corinthians chapter 4 verse 7, what do you have that you did not receive? Yan po ang kanyang sinasabi. Even si James, sabi po niya in verse 17 ng chapter 1, every good and perfect gift is from above. Okay? You are not self-made. Okay? You are God endued. Ibig sabihin, pati ikaw mismo ay ang Diyos. Hindi ka self-made, hindi ka galing sa putok ng kawayan. Kundi ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Okay? Yung buhay mo, yung hininga mo, yung abilidad mo, lahat ng mga opportunity na meron ka, lahat po yan ay dumadaloy sa biyaya ng Diyos. Okay? Biyaya ng Diyos. Kaya nga sometimes, panalangin po natin Diyos, nabubuhay lamang kami ayon sa biyaya mo. At humble prayer, no? Ng isang Kristiyano. Diba? Kaya meron kang kayamanan, meron kang spiritual rich privilege. You have a richness, spiritual privilege. Kaya anong sabi po ng pag sinabing much? Ano ba sa pagkaintindi natin ng much? Much, parang ano lang yun, kukunti lang yun. Pero pag sinabing very much, marami. Okay? Ano yung ibinigay sa iyo, mga kapatid? Na akala po natin, hindi natin akalain na meron ka pala. Okay? Ano yung mga much? Name it and you have it. Okay? Tulad yan, binigay sa iyo ang revelasyon. Yung katotohanan, ibinigay sa iyo. Di ba? Lahat ng katotohanan na alam mo ay ibigay sa iyo ng Diyos yan. Regarding sa biblical principle, truth, ay ibigay ng Diyos sa iyo yan. No? Lahat ng katotohanan. Di ba? Meron kang access ngayon sa salita ng Diyos. Dati wala kang access eh.
No? Kahit pagduldulan sa iyo yung Biblia noong araw, ayaw mong basahin. Dahil wala kang access. Ngayon, binigyan ka ng access ng Diyos para mabasa mo, makita mo, at malaman mo kung sino ang Diyos. So, binigyan ka ng access, no? Yung access mo na mabasa ang salita ng Diyos. Ngayon, nandito ka, nakakarinig ka ng gospel preaching, nakakarinig ka ng preaching about so and so, di ba? Lahat po yun ay kasama sa sinasabing much about sound doctrine. Lahat po yun, mga kapatid, ay bigay at kaloob ng Diyos sa maraming ibinigay ng Diyos sa atin. Now, di lang yun. Lahat ng resources, meron tayo. Right? Resources. Ano ba yung mga resources? Binigyan ka ng Diyos ng panahon para mag-computer, para mag-cellphone. Okay? Lahat po yun, time. You have much time. Yan po ay kasama sa binanggit po dito. Di ba? Nagkaroon ka ng masaganang kalusugan, kaya ka nakapagsimba. Nandito kayo, kaya ka nakapaglingkod sa Diyos. Right? Binigyan ka ng finances, kaya ka nakapagbigay ng tithes, offering, pledge. Right po yun. Okay? Bigay po ng Diyos. At higit sa lahat, nagkaroon ka ng skills. Nakapag-preach ka, at natuto ka. Skills po yun, and abilidad, lahat po yun. Okay? Lahat po yan ay bigay ng Diyos. Okay? Isa pa, yung relasyon. Nagkaroon po tayo ng relasyon bilang mga magkakapatid. Sa pamilya, sa asawa, ay lahat po yun ay oportunidad na ibinigay ng Diyos po sa atin. At higit sa lahat, ay ibinigay ka at nilagay ka ng Diyos dito sa simbahan pong ito. Okay? At nagkaroon ka ng kristyanong pamilya. Okay? Dahil nandito ka, binigyan ka ng isang tagapagturo. Binigyan tayo ng tagapagturo. Nagkaroon tayo ng mga mentors na mga pastor o sino man, ng mga leader ng simbahan. Lahat po yun, mga kapatid, ay yan po ay channel of grace. Okay? Lahat po yan ay mga channel ng biyaya ng ating Panginoon. Okay? Marami. Responsibilidad, meron po tayo. Diba? Responsibilidad. Anong responsibilidad mo dito sa simbahan? Binigyan ka ng pagkakataon para makapagturo, makapag-lead ng service, makapaglingkod sa mga kapatid, ano man ang kanyang pangailangan, ay naibigay po natin. Lahat po yun. Nakakapag-disciple po tayo sa lahat. In every role, there is a stewardship. Yun po yung pinagpala po tayo po ngayon. Now, sa panahon po natin, yung realidad sa atin, buhay ngayon, tandaan po natin, we have to consider our life. Bilang Kristiyano, ay meron ka ng tawag nito, from time to time na basahin, pagsawaan ang Biblia na tangan-tangan mo. Okay? Dinala ka dito para makapakinig ka regularly ng sermon. Lahat po yun. No? Binigay ng Diyos sa atin lahat ng mga tools, teaching, and of course, meron ka ng kalayaan para maglingkod sa ating Panginoon. Na ibig lang sabihin, lahat po yan ay ibinigay sa iyo, much, given much. Okay? You have given much. You receive much. Kaya merong required much. Merong pananagutan ng marami. Okay? Na ibig lang sabihin, if we give much, you have. Okay? Ibig lang sabihin, meron kang malaking pananagutan. Okay? Sukatin po natin, mga kapatid, kung ano yung magiging responsibilidad natin bilang mga Kristiyano. What will be required
Ano ang dapat ang magiging pananagutan po natin? Sabi ng teksto po natin, much will be required. Mas maraming pananagutan. Kaya mas marami kang natanggap, mas marami kang pananagutan. Okay? Bilang mga Kristiyano, of course, tayo na tumanggap ng biyaya ng Diyos, marami po tayong pananagutan. Okay? Ano ang ibig sabihin nito? Ang kasiguruhan, ang katotohanan ng ekspektasyon, ng makalangit na ekspektasyon. Ito yung inaasam ng makalangit para sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Yung salitang required much o required, ibig lang sabihin, merong demanding, merong demand na kailangan, merong kang dapat ibalik. No? Meron tayong dapat ibalik sa mga tinanggap po natin. Or meron tayong accountability sa mga bagay na tinanggap po natin. Okay? Ano sabi po ng Romans chapter 14 verse 12? It's one of us will give an account of himself to God. Right? Lahat po tayo ay magsusulit sa Diyos. Okay? Doon sa Corinthians, mayroong judgment na tayong aharapin beyond the seat of Christ. Okay? Lahat po tayo ay aharap po doon sa judgment. Seat of Christ. Okay? Anong ibig sabihin po nito? Wala pong makakatakas sa divine evaluation. I-evaluate. Merong divine evaluation na sinasabi na ibig sabihin, magiging seryoso po tayo sa ating mga accountability. May mga tangan-tangan po natin. Mga pinagkatiwala po sa atin na mga ministry o anuman na pinagkatiwala sa atin, dapat magiging seryoso po tayo. Dahil mismo ang Panginoon po natin ay itinuturo po niya yung lalim ng pananagutan. Di ba? Ibig lang sabihin, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni John Bunyan, knowledge without practice will but increase our condemnation. The more na nagkaroon ka ng knowledge regarding sa scripture, pero hindi mo ginagawa po ito, the more condemnation we have. Okay? So, ganun po kabigat. Right? Kaya kapag nalaman mo lahat regarding sa scripture, pero hindi mo sinunod, anong tawag sa iyo? Rebelde. Rebel. No? Nagre-rebel din po tayo sa Diyos. At ayon sa James chapter 4 verse 7-10, therefore, to one who knows right thing to do and does not do it, to him it is sin. Kasalanan. Anong ibig sabihin po nito? Ang tawag ng mga theologian dito is a sins of omission. May pananagutan po tayo. Okay? Na kahit alam mo na yung tama, ay hindi mo pa rin ginawa, ay magkakaroon po tayo ng pagkakasala. Kaya nga sabi ni John Calvin, we are not only condemned for doing evil, no? But also for neglecting the good which God command. Double purpose po ito. Hindi lamang ikaw daw ay pinaparusahan dahil ikaw ay gumawa ng mali o masama. Pero yung hindi mo ginawa, yung mabuti, ay pinaparusahan at kinokondem din po doon. Kaya kapag ikaw ay binayayaan ng Diyos ng kaalaman, ng maaring kaalaman, maraming kaalaman, tinambakan ka ng maraming kaalaman, may katapat po yun. Okay?
there is also a greater expectation. Okay? Meron ding inaasam na dapat gagawin. Right? Kaya nga dito sa verse 47, sabi po dito, the servant who knew and disobeyed received many stripes. Right? Sabi ng text po natin, the one who did not know received few stripes. Ano ibig sabihin po nito? Na ibig lang sabihin, kapag marami kang kaalaman na natutunan, mas maraming responsibilidad. Knowledge intensifies responsibility. Now, tingnan po natin mga kapatid, bakit may judgment na sinasabi po dito? Well, this is the principle of proportional judgment. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay perfecto na matuwid po siya. God is perfectly just. Okay? At hindi, of course, hindi siya nag-judge unfairly. Hindi tama lang ang kanyang judgment. Kaya hindi tayo makakaligtas sa anumang accountability na meron tayo. That's why si Jesus ay binanggit niya din po sa Matthew 11 regarding sa Tyre na mas malaki ang judgment nila. Okay? Regarding between Chorazin, bakit mas malaki ang judgment ng Chorazin rather than Tyre? Ang tingnan po natin kung ano ang prinsipyo meron po dito. Kung bakit ang Chorazin ay haharap ng mas malaking judgment sa Tyre. Okay? So dito ang liwanag, no? Na ibig lang sabihin, yung revelasyon na natanggap nila, na kanilang natanggap. Di ba? Ibig sabihin, mas managot sila dahil sila yung nakatanggap ng revelasyon ng Diyos pero hindi nila in-apply, hindi nila sinare, hindi nila ginawa. So, mas malaki ang kanilang judgment. Okay? While Tyre, kaya nga dito binanggit, yung mas kukunti ang nalalaman ay kukunti ang kanyang stripe. So, mas malaki ang stripe ng bansa o ng tao na nakakaalam at nakatanggap ng revelasyon. Let's say, sa'yo, ipinagkatiwala sa'yo ang kaligtasan, ang gospel, ang magandang balita. Okay? Nagkatiwala po sa atin. Ayan, hindi po natin binahagi. Right? O hindi natin in-expound, hindi natin dinala sa ibang lugar. Okay? Kaya itong Chorazin na ito ay nakita nila personally si Jesus Christ. They saw personally Jesus Christ. Okay? Narinig nila yung totoong preaching ng ating Panginoon. Di ba? Na-witness nila yung mga miracle na ginawa ng ating Panginoon. Sila yung nakakita first hand, na sila yung nakakita ng mga bagay pong ito. Pero sabi ng Panginoon, sabi po niya, if the miracles that occurred in you had occurred in Tyre and Sidon, they would have repented long ago. Sabi niya, kung itong nangyari at nadala dito sa ibang bansa na ito, maaari sila ay magsisi, tumanggap at gumawa. Pero kayo, Chorazin, kayo mga Kristiyano, nakatanggap ng biyaya, ng kaligtasan, pero hindi nyo inabot. Manalagot po tayo dyan. Okay? Ibig lang sabihin, itong Chorazin pong ito, na-expose sila sa mas maraming katotohanan. They had more exposure to truth. Right? So, ganun din po tayo. Mga kapatid, kaya ating sukatin ang ating stewardship, ating paglilingkod, ang ating pagsisinop, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa bawat isa po sa atin. Kasi sabi ng text po natin, to whom
di entrusted much. Ibig lang sabihin, sa iyo, sa atin, ipinagkatiwala ang lahat ng bagay o maraming pinagkatiwala sa atin. Okay? Napag-aralan po natin konti kung ano po ang ibig sabihin ng stewardship, yung konsepto ng stewardship. Tandaan po natin, pag sinabing steward, hindi ka ikaw yung owner, hindi ka yung nagmamay-ari. Ginawa ka lang manager o tagapamahala. Yun yung ibig sabihin po ng steward. Diba? Yun po yung ibig sabihin ng teksto po natin. Dahil sinabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 10, as each one has received a special gift, employ it. Sino man daw ang nakatanggap ng mga gift o special gift, kailangan ibahagi bilang isang mabuting katiwala ng maraming biyaya ng Diyos. We have to employ it. Right? Ibahagi natin. Ikalat po natin. Ipamigay po natin. Right? Kaya tandaan mo, kapatid, lahat na nasa iyong buhay, okay, ay utang natin sa Diyos. Okay? Utang natin lahat sa Diyos. Kaya dapat po natin dalhin ito sa ating pang-aaraw-araw na buhay. Ano yung dala-dala mo? Dala-dala mo katotohanan. Kung dala-dala mo ang katotohanan, pinamumuhay mo ba yan? Okay? Nasa iyo yung tamang oras, sobra ka sa oras, yan ba ay pinag-iingatan mo? Do you redeem it? O baka sinasayang po natin. Okay? Marami, mga kapatid. Kung meron kang talent, yan ba ay ginagamit natin for God's glory? Right? Meron ka bang dala-dalang testimonya na nagre-reflect ng buhay ng ating Panginoon sa iyo? Okay? Meron ka bang dala-dala noon? Dala-dala mo ba yung testimonya ng ating Panginoon? Lahat po yan ay meron pananagutan kapag na-mismanage po natin. Kaya dito sa Luke chapter 12, yung mga binanggit po dito na mga servant, some of them ay abusive, no? They are careless. Nakalimutan nila ang kanilang mga pananagutan. Diba? Namuhay sila, nakakala nila hindi na babalik ang kanilang Panginoon. Same sa atin bilang mga Kristiyano. Akala natin dahil hindi nangyari yung prediction na 2,000 years darating ang Panginoon. Okay? Hindi dumating. Okay? Hindi dumating. Maraming mga nag-predict na dumating ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, malayo pa naman eh. Okay? Wala pang palatandaan. Kaya okay lang. Magiging ano lang ako, katamtaman po lang. So, ibig sabihin, nakakalimutan ang ating mga responsibilidad. At maraming mga Kristiyano ang namumuhay sa ganung estilo ngayon. Okay? They forgot their accountability bilang Kristiyano. Okay? Naakala nila ay okay lang dahil wala pa naman, wala pang magdidemand sa akin, wala pang magja-judge sa akin. So okay lang. Okay? Maraming mga Kristiyano, narinig nila ang katotohanan pero hindi nila in-apply hindi nila in-apply. Maraming mga Kristiyano tumanggap ng biyaya but they didn't respond. Yeah? Maraming ganon. Kaya tandaan po natin, ang kasalanan na hindi paggawa, ito yung pinaka-worst na kasalanan. Sabi ni Riley, the worst sin, the worst of all sin by not doing nothing. Okay? Bilang isang Kristiyano, ay ito daw ang pinaka-worst of all sins.
Kasi binigyan ka na ng pribilehiyo, pero hindi ka naging tapat. Hindi mo dinala ang pribilehiyong ito. Okay? Kung ito ay ginawa mo, dinala mo, o inaksyonan mo, dapat meron kang reward na tatanggapin. Ngayon, hindi mo ginawa, it is a judgment you will receive. Okay? Yan po yung mangyayari. Now, ang demand ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano, sabi po niya, of Him, sa lahat. Okay? Of Him, He will ask all the more. Mga kapatid, ang Diyos nagdidemand ng katapatan sa bawat mananampalataya. Katapatan ang dinidiman ng Diyos. Hindi po perfection ang dinidiman ng Diyos sa iyo, kundi katapatan. Magiging tapat po tayo. Kaya nga sabi po ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is required of stewards that one be found faithful. Right? Hindi tinatanong ng Diyos kung gaano ka kasikat. Right? Gaano ka kasikat? sa sangkristyanuhan. Okay? Hindi niya tinatanong kung naging successful ka ba sa ginagawa mo, sa simbahan mo. Hindi. Okay? Pero gusto niyang Diyos, become faithful. Pagdating niya, madatnan ka niya na magiging tapat sa lahat ng bagay. Bakit? Kasi ang Diyos ay tinitignan niya, ini-examine niya ang puso, ang buhay ng bawat isa. God will examine even your motives, your action, o yung mga opportunity na ginawa mo o kaya sinayang natin. Kaya hindi natin may kakalaila lahat yan. It will not be hidden. Maaaring naitago mo yan sa loob ng simbahan o sa bawat kapatid. Pero hindi po natin may tago sa Diyos. Okay? Dahil alam naman po natin, God will reward or God rebukes accordingly. Diba? Talagang i-rebuke niya, i-reward niya na totoo. Kaya nga dito sa verse 44, nakalagay po dito na kasama sa binasa po natin na there is a reward to those faithful servant. And para sa mga unfaithful naman, there is a judgment. Diba? So, bilang sabihin, makikita po natin na talagang mabiyaya ang Diyos at makatwiran. Okay? Talagang kung ano yung ginawa mo, God will reward. Pag hindi natin ginawa, ay talaga namang i-judge niya po yun. Kaya lahat po tayo ay talagang magiging accountable. Kaya the one who had more but wasted it. Diba? So, ganun din po ang buhay ng Kristiyano. Binigyan ka ng marami, pero sinayang natin. Right? Yung pribilehiyo, yung time na binigay sa atin ng Diyos para dapat gamitin po natin, but we don't use it. Lahat po yun ay talagang winisted po natin. Tandaan po natin mga kapatid. Lahat po tayo, darating ang panahon, we will stand before God. Right? Lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Hindi niya tatanungin kung ano ang meron ka. How much do you have? Hindi yun po ang tanong ng Diyos sa atin. Kundi ano ang ginawa mo sa mga bagay na ibinigay ko sa iyo. Diba? Dahil binigyan kita. You have been given much. No? Binigay sa iyo ang gospel, binigay sa iyo ang salita ng Diyos, binigay sa iyo lahat ng mga opportunity.
Mga kapatid, lahat po ito ay hamon sa atin. Okay? Na para isipin po natin that we live faithfully. Mamuhay po tayo na merong pagsisikap. Okay? Na meron po tayong pagsunod ng buong puso sa inuutos ng ating Panginoon. Why? Because you must given, we must given, much required. Kapag binigyan ka ng marami, marami ding pananagutan. Kaya dapat po nating aralin ang mga pribilehiyo na pinag-ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ating tanungin, okay? Muli, balikan mo, ano ba ang binigay ng Diyos sa'yo? Okay? Ano ba ang binigay ng Diyos sa'yo? Am I taken for granted? Okay? Or, check po muli natin ang ating katapatan. We have to check our faithfulness na kung talaga tayo ay sumusunod. Sinusunod ko ba yung aking natutunan sa Sunday School? Sinusunod ko ba yung natutunan ko sa Bible study o sa preaching na aking narinig? Sinusunod ko ba? We have to check that. No? Dahil alam na po natin, yan ay totoo. Alam mo na yan ay totoo. Sinusunod ko ba lahat ng mga bagay pong ito? Lumago ba ako? Or nagdagdag lang ako ng kaalaman para sabihin, maalam. Yan yung tanong. Nagdagdag lang ng kaalaman. Okay? Ganyan ang mga nangyayari. Tandaan po natin. We have to run to Christ. Okay? Ibig lang sabihin, puntahan natin, muli, balikan natin ang ating Panginoon because siya yung good example ng isang perfect steward ang ating Panginoon. Right? Dapat tayo mag-rely sa ating Panginoon para magiging faithful po tayo. Right? Kaya kapag narinig po natin yung sinasabing much given, much required, dapat po nating tanggapin honestly kung tayo ay nag-fail in our stewardship. Okay? Na ibig lang sabihin na sayang ang mga oportunidad na ibinigay po sa atin. Nasayang yung katotohanan na natutunan at ibinigay po sa atin na hindi natin naipaglaban at nasabi sa mga tao o hindi natin naggamit yung ibinigay ng Diyos na mga responsibilidad, mga talented na pagkakataon, hindi natin naggamit. Okay? Mga kapatid, kung ito ang utos na ito, okay, at hindi natin ginawa as a demand, it would condemn us. Okay? Pero ito yung katotohanan. Jesus Christ is the perfect and faithful servant. Okay? Ano ibig sabihin nito? We have to reflect. Kailangan tignan po natin, pag-aralan po natin how Christ, being a good steward and a perfect and faithful servant. Why? Because He fully obeyed the Father. Diba? Sinunod niya. Kahit siya ay nakataya ang kanyang kamatayan. Ginamit po niya ang oportunidad na ibinigay sa kanya. Wala siyang sinayang sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Tandaan po natin, tayo, nagkakamali po tayo, pero ang ating Panginoon ay nagtatagumpay. Kaya kung yan ang kinalalagyan po natin
Again, balikan po natin ang ating Panginoon sa krus kung saan nakaratay para lang akuin ang punishment, for our unfaithfulness. Right? So, ibig na sabihin, balikan po natin si Christ. Kung tayo ay naging unfaithful, we have to run to Christ. Look to Christ na siyang nagdala o siya yung umako for the punishment of our unfaithfulness. Balikan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat po Diyos muli sa mensahe na aming napakinggan, na ito ay panawagan sa amin bilang mga mananampalataya na kung saan ay ipinagkatiwala sa amin ang mga bagay, maraming bagay at maraming pananagutan. Kaya tulungan niyo kami Panginoon na magampanan po namin po ito. Maging tapat po kami na hindi po namin masayang ang pagkakataon, mga pribilehiyo na ibinigay niyo po sa amin, mga oras, responsibilidad na dapat po namin tanganan. Kung nagawa naman namin po yun, kami po ay lumalapit po sa iyo at humihingi ng dispensa sa aming mga pagkukuha. And by this time, Lord, ay tulungan niyo po kami na magiging faithful steward po kami sa lahat ng bagay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Lalo na po ang kaligtasan, lalo na po ang ebanghelyo, lalo na po ang katotohanan. Dapat po namin ibigay din po ito, gamitin po ito. Alang-alang po sa pag-ahari mo. Maraming salamat sa mensaheng ito na magbibigay po sa amin upang magising po kami sa aming pagkalimot. Dahil naging kampante kami, naging sakim kami sa kaligtasan na aming natamo. At hindi namin ito naibahagi at kinimkim namin po ito. Naging kontento po kami sa pagliligtas mo. Subalit hindi namin ito naipaabot o inabot sa sino man po. Kaya patawad po sa mga pagkukulang po. Maraming salamat po Diyos. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.